Sabay po nating basahin ang salita ng Diyos sa Jeremiah chapter 1, verse 4 to 8. Saying, before I formed you in the womb, before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations, Allah, sovereign Lord. I said, I do not know how to speak. I am too young. But the Lord said to me, do not say, well, declares the Lord. Amen. Salamat sa salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay about no excuses. Amen? So tayo po ay magsiupo na. At welcome natin ang ating pastor na gagamitin sa umagang ito sa buhay ng ating pastor na si Pastor Rolly Moronia. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay niya. Thank you, Sister Lisa. Thank you rin sa ating praise and worship team. Magandang umaga mga kapatid, magpalang araw at maging sa mga online na nakikinig at sa ating Facebook account. Magandang umaga. Ang Diyos palagi ang siyang ating makapangyarihang Diyos na ating sasambahin at wala nang iba. Bagamat mayroong bagyo, umuulan, ay hindi naman natin mapipigil yon. Si Lord lang ang pwedeng pumigil noon. Kaya pagkatiwala natin sa Kanya, focus natin ang ating sarili sa pagsamba at sa pakinig ng salita ng Diyos na siyang magiging kalakasan ng ating buhay pananampalataya. Ngayon pong umaga, ang title po ng ating message ay No Excuses. Sabi nga po ninyo, no excuses. Bawat isa sa atin, mga kapatid, alam natin, lalo na yung mga Christian na born again, ay tinawag tayo ni Lord hindi upang iligtas at baguhin lamang. Tinawag tayo para maglingkod. At sa pagtawag na ito, walang pwedeng magdahilan na hindi ko ito kaya o hindi ko magagawa. Bakit? Because He knows you and He will equip you and He will go with you to fulfill His purpose. Kaya mga kapatid, kapag tinawag ka ng Diyos upang maglingkod, ay huwag ka nang mag-isip o mag-imbento pa ng mga dahilan o mga palusot. Maaring para sa atin o feeling mo, ang ipinapagawa sa iyo ng Diyos ay isang mahirap o mabigat na gawain. At pwede rin naman ang feeling mo ay gusto mong sumuko o sabihin hindi ito para sa akin. At pwede rin naman na sabihin mo na normal lang yan at ganyan talaga na minsan ay tinatawag tayo pero option din naman natin na huwag sumunod. At siyempre, sasabihin mo rin na dahil na tao ka, nililimitahan mo ang iyong sarili. Ngunit mga kapatid, ang pagtawag po ng Diyos sa atin o sa mga tao, ang magbibigay sa atin ng dahilan, ng lakas at kakayahan upang magpatuloy. The moment na tinawag ka ng Diyos, ay gagawa siya ng daan para ka magkaroon ng kalakasan at magpapatuloy ka kahit taliwas dito ang iyong nararamdaman. Kasi yung damdamin ay pandaraya po yan. Ang Diyos ang tumawag kapag yan ay malinaw, ay pwede rin sabihin natin na no excuses. Sabi mo uli, no excuses. Yung pong excuses ay marami pong nagsasabi niyan. Maring iba, hindi ko alam kung papaano gagawin yan. Hindi ko naiintindihan. Wala akong mga tamang kagamitan na kagamitin ko na kailangan. Yung iba naman sabi, may appointment ako sa doktor, may sakit ako, may mamatay na pamilya namin. May kamag-anak akong galing sa ibang bansa, kailangan ko siyang sunduin sa airport. At yung iba, sinasabi ay palagi ay busy ako.
Yan po ay mga excuses. Ngayon, kayo po na narito, ikaw, ano ang mga paborito mong excuses, mga kapatid? Tanong mo sa iyong katabi, ano yung mga excuses mo? Yung pampastor lang ang pagsishare ng gospel. Pampastor lang yan. Hindi ko gift yan. Maraming iba dyan na mas gifted. At saka ako, nakapaglingkod na noon, hayaan mo naman ang iba. Yun yan, sabi ng iba, matanda na ako. Hayaan mo yan sa mga bata naman. O kaya yung mga dahilan na pag stable na ang buhay ko, magse-serve ako kay Lord. Pero alam nyo mga kapatid, ay dediretsuhin ko na kayo. Pagka talaga tinawag kayo ni Lord, hindi kayo makakatanggi. At yung mga excuses na yon ay sa simula lang po yon. Kaya hindi rin po ako naniniwala doon sa mga sinasabing pagka ako nagkapera, tsaka lang ako magtatithe, sa lang ako mag-offering. Yung mga ganun mga, kahit na konti lang ang pera mo, pag gusto mong magamit kay Lord, kahit konti lang ang kakayanan mo, kahit gusto mong magamit kay Lord, ibibigay mo yan kay Lord. Amen po ba mga kapatid? Ngayon, sabi po ni Benjamin Franklin na ganito, He that is good for making excuses is seldom good for anything else. Si Gabriel Mueller naman nasabi, He who excuses himself accuses himself. Maging si Jim Rohn, sabi niya, if it is important to you, you will find a way. If not, you will find an excuse. Siguro diyan kinuha yung kung may paraan, if there's a way, there's... Okay. Sige, alam nyo na yan, na-blanco ko. Alam nyo na yan. Okay, alam nyo na yan. Okay. Ngayon, sa ating text ngayong araw, mga kapatid, nang tawagin ng Diyos si Jeremiah, sa halip na, yes, Lord, mga excuses ang kanyang ibinalik kay Lord. At ang mga excuses na ito ay legit naman. Hindi ito katang-isip lamang ni Jeremiah. Hindi actually ito palusot ni Jeremiah. Para sa kanya, totoo ang mga ito. Ngunit kung akala niya ay lusot na siya, hindi ito ang nakikita ni Lord. Kaya sa bawat excuse niya ay merong maliwanag na tugon si Lord. At ibang klaseng tugon ng mga ito. Mga tugon na may kaakibat na pangako. Ating ngayong isa-isahin ang mga excuses ni Jeremiah at sama-sama tayong matuto mula dito. Marami sa atin ay makaka-relate dito. Hindi lang sa mga excuses, kundi lalo na sa kung paano tinutugon ni Lord ang bawat pagdadahilan. Kaya, excuse number 1, Lord, it's too big for me. Jeremiah chapter 1 verse 4 and 5, sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipinaglihi at ipanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat. Ang ama ni Jeremiah ay isang saserdote, gayon din ang kanyang lolo, mga kapatid. Ngunit, ibang nais ni Lord na lakaran ni Jeremiah. Tinawag siya ni Lord para maging propeta. Ang isang propeta ay isang taong pinili at binigyan ng authority ng Diyos upang ipahayag ang kanyang salita sa mga tao. Yung tawag na spokesperson, kumbaga. Bagaman, ang ginamit sa Bible na Tagalog sa prophecy ay hula, ibang klaseng hula po ito. Hindi po ito gaya ni Madame Oring or kahit ni Nostradamus at iba pang mga sikat na manghuhula, mga kapatid. Hindi po patsamba-tsamba ang isang propeta ni Lord. Precise, accurate, and sure ang lahat ng kanyang sinasabi tungkol sa future kapag si Lord po ang tumawag sa prophet. Ang tungkulin ng propeta ng Diyos ay magsalita ng mensahe ng Diyos sa kasalukuyan na may mga kinahihinatnan sa hinaharap. Yan po ang prophet. Inilalantad nila ang mga kasalanan ng mga tao at ang magiging bunga nito. Kasabay ng panawagan na manunumbalik sa kanilang pananagutan at maging tapat sa tipan nila sa
harap ng Diyos. Ngayon, kumpara sa priest, mas mabigat ang demand sa isang propeta. Ang gawain ng saserdote ay predictable. Nakasulat kasi ang mga ito sa kutusan at gagampanan na lamang. Kaya alam nila kung ano ang kanilang gagampanan araw-araw. Kumbaga yung routine, yung routinary na lang ito kapag saserdote. Sa kabilang banda, ang propeta ay hindi niya alam kung ano ang ipagagawa o ipahayag ng Diyos sa susunod na araw. Ang tungkulin ng saserdote ay panatilihin ang mga tradisyon at mga seremonya ng nakaraan. Ang propeta naman ay tinawag upang baguhin ang kasulukuyan upang magkaroon ng pag-asa ang kinabukasan. Ang mga saserdote ay gumagawa ng panglabas na panglilingkod o kaya yung rituals na tinatawag, gaya ng mga handog, mga serbisyo sa templo. Ang focus naman ng propeta ay panloob, ay yung puso. Ang mga saserdote ay naglilingkod sa mga tao individually, ngunit ang propeta, ang kinakausap niya ay ang buong bansa. Kaya ang sabi ay ito ay napakalaki, too big. Ang pagpili sa propeta ay exclusive sa isang lipi, sa lipi ni Levi lamang. Si Levi ay ikatlong anak ni Jacob. Siya ang ninuno ng tribong Levitical. Sa kanya nagmula ang tribe of Levi, isang espesyal na lipi sa Israel na hinirang ng Diyos para sa gawaing paglilingkod sa templo at sa mga seremonya ng pagsamba. Dahil dito, ang mga saserdote ay may image na isang authority na iginagalang. Ang isang propeta naman ay maaaring magmula sa alinmang lipi. Kailangan lamang na patunayan niyang pagtawag o paghirang sa kanya ng Diyos. Ang mga saserdote ay sagana sa kanilang pangangailangan sapagkat ang bahagi ng handog ng mga tao ay nakaukol para sa kanila. Pero ang isang propeta, walang sure na income, walang katiyakang pagdating sa kanilang pangangailangan. Tanong ko sa inyo, kung kayo papipiliin, anong gusto nyo? Sacerdote o propeta? Oo, tingnan nyo na, mga sigurista kayo, mga kapatid. Halimbawa, itong si Prophet Elijah. Nakaranas na uwak ang nagdala sa kanya ng pagkain. Maging si Prophet Elisha naman, nanghingi ng pagkain sa isang mahirap na balo na may anak. Si John the Baptist, ang pagkain niya ay balang. Pero, pwede nyo sabihin, sana all. Kasi ang iniinom niya, pure honey. Wow, di ba? Mahal ang pure honey ngayon, di ba? At ito ang mahirap sa propeta kadalasan. Ayaw na mga taong marinig ang kanilang mensahe. Di ba? Ang hirap noon, kapag tulad ngayon, magpipreach ka sa mga taong ayaw makinig, di ba? Halimbawa, mas okay pa ang natutulog. Pero okay pa rin naman yun. At least, maaari pagod lang yung iba, ay nakatulong pa rin ako. Kasi nakatulog kayo, no? Pero dito, walang natutulog dito. Maliit lang kasi yung church, maliit lang. Nakikita ko kayo, pag ikot din niya ng mata ko, alam ko na kung sino yung natutulog, Ang sekreto ko naman, mga kapatid, tinitingnan ko sa palagi, yung katabi, tinitingnan ko, ay, gisingin mo yung natutulog. Yun ang kagandahan ng hindi napakalaki ng simbahan. Tuloy po natin. Pakinggan natin ito. Si Jesus din ay tinawag upang maging propeta. Siya ay naglakbay sa iba't ibang lugar, hinihikayat ang mga tao na magbago. Pinangaral niya ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngayon, ano ang kanyang layunin? Sa Luke chapter 4, 18 to 19. Sabayan niyo ako sa pagbasa. The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Si Jesus ay diretsong nagsalita at nangusap sa puso ng mga tao. Ngunit karamihan sa kanila ay hindi tumanggap sa kanyang mensahe ng pagsisisi sapagkat ayaw nilang magbago. Ang pagtawag ng Diyos
minsan ay mabigat para sa iba o para sa iyo. Pero bago mo sabihin, it's too big for me, ay pakinggan mo muna itong promise ni Lord. Tingnan po ninyo, Jeremiah chapter 1 verse 5. Bago ka pa ipinaglihi at ipanganak, ay pinili na kita. So, yun yung magandang madinig, hindi po ba? So, itong si Jeremiah ay kilalang kilala ng Diyos. Tinawag siya ni Lord sa kanyang pangalan. Sa kabila ng mga bagay na iniisip ni Jeremiah na hindi siya fit, napakalaki ng ipinagagawa, pinili siya ni Lord. Itinalaga siya ni Lord. Ngayon, ano po application natin dito sa ating nadinig na ito? Hindi basta nangyari lang na dinala ka ni Lord dito sa GLCM. Lalo na po ako, hindi ho basta nangyari yon nang walang purpose si Lord. Ang mga pangyayaring naranasan mo bago ka dinala ni Lord dito ay bahagi ng kanyang paghahanda. Parte ng kanyang layunin. May dahilan ng lahat. Ang iba po sa inyo, ang tagal ng Kristiyano bago dinala dito. Si Brother Dave Cruz, yan, yung poging nasa harap ko, ay ang tagal na. Nung ma-interview ko, halos kilala pala niya lahat yung mga kilalang preacher sa Assemblies of God. At meron siyang ministry na matagal na. Ano po? Ibig sabihin nun, may assignment si Lord sa atin. May assignment si Lord sa iyo, at ang task na ito, ang pinili ni Lord para ihanda ka sa pagganap ng layunin na inihanda na niya sa iyo bago ka pa ipanganak. Alam niyo ba na alam na ni Lord yung buhay natin? Hindi na nagugulat si Lord. Mula sa simula hanggang sa katapusan ng buhay natin, hanggang sa hinaharap, alam na niya. Wala nang naililingid sa Kanya. Alam niyo po ba yan, mga kapatid? Hindi na nakakabigla kay Lord yun. Hindi na imposible kay Lord yun. Kaya, and the fact na ito ay tawag ni Lord, gaano mang kalaki ito para sa iyo, siya ang magbibigay ng lakas upang siguruhing makakaya mo. And the fact na ito ay tawag ni Lord, ang paglilingkod na gagawin mo ay magbibigay ng malalim na diwa ng layunin sa buhay. And the fact na ito ay tawag ni Lord, magagawa mong bitiwan ang iyong sariling mga plano at tanggapin ang plano ng Diyos ng walang takot. Gaya po ni Jeremiah, ay dapat namang tanggapin ang iyong kinabukasan ay hindi nakasalalay sa iyo lamang. Tayo po ay pag-aari ng Diyos, may tiyak siyang plano at layunin para sa ating mga buhay. Basa natin ang isang talata sa Ephesians chapter 2 verse 10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Pangalawang excuse number 2, Lord, I am not qualified for the task. Jeremiah chapter 1 verse 6 says, Alas, sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I'm too young. Dahil bata pa nga, ang palagay ni Jeremiah, wala siyang kakayanang magsalita at humarap sa mga tao. When Jeremiah said he was too young, hindi ibig sabihin ito na siya ay child. Nasa 20 to 25 years na siya noon, ang point nito ay nasa estado pa siya ng walang asawa. And hindi lang ito tungkol sa edad, sa malalim na pakiramdam ng kakulangan at kawalan ng karanasan. Ramdam niya ang kanyang pagiging hindi karapat-dapat, ang kanyang kawalan ng karanasan at ang pangamba sa laki ng tungkuling ibinibigay sa kanya ng Diyos. Hindi po bago ang ganitong excuse, mga kapatid. Narinig natin ito kay Moses, hindi po ba? Kay Exodus chapter 4 verse 10, di ba? Narinig natin ito. Sinabi ni Moses kay Yahweh, Panginoon, sa mula't mula pa'y hindi po ako mahusay magsalita. Bagamat, nangusap ka na sa akin. Hanggang ngayon, pautal-utal pa rin ako kung magsalita. Dito, hindi na bata si Moises, mga kapatid. 80 years old na siya, pero ayon sa kanya, may diferensya ang kanyang pagsasalita. Inadequate, kumbaga, unqualified,
o insufficient or incompetent o lacks of talents. Kumbaga, sa aplikante sa work, kung ba may nag-a-apply sa HR, siguro sasabihin, next applicant please. Siguro ganun, di ba? Kami nag-a-apply, hindi ka na ini-interview. So, pakinggan niyo to mga kapatid, listen. May paraan ang Diyos upang mapagtagumpayan ang ating mga kahinaan at kakulangan. Ito ang natutunan ko po mga kapatid sa buhay pananampalataya. Na sa sandaling maging honest ang isang tao sa pag-amin at pagtanggap ng kanyang kakulangan at sinisimulan niyang dumupende sa Diyos ng lubos, isang kamahamahang bagay ang magaganap. Ang kalakasan ng Diyos ay nagiging ganap sa ating kahinaan. At ang kalawatian ng Diyos ay mas nagniningning sa ating mga kakulangan. Alamin po ba yon mga kapatid? God's strength is made perfect in weakness, and God's glory is manifested in our flaws. Pwede ba palakpakan natin si Lord ng malakas? Paano po natin na i-apply ito sa ating mga sarili? You may feel that your talent is inadequate, but God is expert in equipping those whom He called. Jeremiah chapter 1 verse 9. Then the Lord reached out His hand and touched my mouth and said to me, I have put my words in your mouth. Ang paghipo ng Diyos sa bibig ni Jeremiah ay hindi lamang tanda ng paglilinis, kundi anointing at kapangyarihan. Ito ay sumisimbolo ng enablement ni Lord to a person whom He called and honestly knows in his heart that he is not qualified for the task. Alam nyo, wala pa akong nabasa sa Bible na nang tawagin ni Lord ay fully equipped na, qualified na, perfect na, matalino na, at hindi na kailangan ng training. Lahat ng mga taong hinangaan ko sa pagganap ng tungkuling inatang nila sa kanila ay nagsimula sa pagiging unqualified. God is in the habit of choosing an unqualified person to make a significant mark in the history of the world. Kung sino ang least qualified, least expected na mapipili, least able. Halimbawa, ang pinili ni Samuel ay ang mga nakatatandang kapatid ni David na mga sundalo. Ngunit ang pinili ni Lord ay si David na isang pastol. Ang inaasahan ni Isaac na susunod na patriarka ay si Iso na makisig. Pero si Jacob na mandaraya ang pinili ni Lord. At sa topic natin, 2 weeks ago, mga kapatid, kung natandaan nyo pa, kinailangang ang anghel ang bumaba para piliin ang magiging bayani ng Israel. Si Gideon na literal na mahina, nagtatago at takot. At ganoon din, hindi espada, sibat o palaso ang tumapos kay Gulayat, kundi isang ordinaryong tirador ang ginamit ni David. Hindi mga may mataas na pinag-aralan at mga eloquent ang pinagbilinan ni Lord para i-disciple ang buong mundo, kundi ang mga simpleng mangingisda at mga ordinaryong alagad. Naisip niyo ba yan, mga kapatid? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, qualified na qualified ka. Regardless kung gaano ka ka-unqualified, ang tingin mo sa sarili mo, ngunit, ito, pakinggan nyo ito, once nahipuin ng Diyos ang buhay mo, ang lakas ng Diyos ang babalot sa kahinaan mo. Amen. Praise God. At ang kalwalhatian ng Diyos ang makikita sa kakulangan mo. Totoo po yun, mga kapatid. Excuse number 3. It's not the right time for me. Jeremiah chapter 1 verse 10. See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant.
walang diretsong salita na sinambit si Jeremiah na hindi pa po ito ang sapat na panahon. But this thoughts is very clear sa kanyang pakikipag-usap sa Diyos. Now, regardless kung nag-aalangan si Jeremiah, kung ito na ba ang sapat na panahon, baka rin tinatanong niya, sarili niya, na bata pa siya, na wala pa siyang karanasan, na sobrang laki ng pinagagawa ni Lord at mukhang nakakalunod, nakaka-overwhelm, na need pa muna niyang magpa-mature mabuti. Marahil iyon ang iniisip niya. Ang inaasahan ng Diyos ay kikilos na agad si Jeremiah at susunod. Get yourself ready for action. O kaya yung dress yourself ready for work. Yun ang sabi ni Lord. Kaya sa Jeremiah chapter 1 verse 17, get yourself ready, stand up and say to them, whatever I command you, do not be terrified by them. Ngayon, please hear this important truth. Ano po yung katotohanan ito na atin pong malalaman? God called Jeremiah to act. He did not call him to think it over for a week. Tingnan ang mga pros and cons. Gumawa ng feasibility study, kumonsulta sa mga expert o ipinalangin ito at ipag-fasting o iba pa. Tama naman mga kapatid, kung iyon ang naisip ni Jeremiah at maging tayo. At sa maraming pagkakataon sa buhay, ay dapat din naman na pinag-iisipan din muna natin yung ating bawat takbang para matiyak kung kailan ang tamang panahon. Ibig ko sabihin, sa parte ni Jeremiah o sa parte natin, talagang dapat tinitingnan din natin. Nag-a-analyze din naman tayo. No? Halimbawa, sa pag-aasawa, dapat pinaghahandaan yan. Hindi basta-basta pinapasok ang buhay may asawa. At hindi lang ang pagpapakasal ang pinagtutuunan ng pansin, kundi ang magiging kalagayan nila after ng kasalan. Dahil yun po ang mas mahalaga. Ang kasal ay isang araw lang, pero ang pag-aasawa habang buhay. Amen po ba? Sino po ba yung mga dalaga dito? Taas ang kamay. Huwag na magtaas yung mga ikinasal na, hindi na para sa inyo to. Pero, don't overthink. Kasi baka naman kayo ay 20 years na ang lumilipas, 20 years na kayo mag-boyfriend o mag-girlfriend, at tanong pa sa sarili mo, right time na ba para kami magpakasal? Ang payo ko magpakasal na kayo kung 20 years na kayong nagmamahalan. Ano? Pero ang punto ko po dito ay may mga bagay na talagang pinaghahandaan tayo. Pero pag nakatiyak tayo na ito ay galing sa Diyos at ang pinagbasihan mo ay prinsipyo ng Biblia at ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay, gawin mo na. Kaya balik tayo kay Jeremiah, mga kapatid. God called Jeremiah to move at puntahan ang kanyang bayan kung nasaan sila. Tinawag siya ni Lord upang mag-deliver ng mga salitang hindi nila magugustuhan. Tinawag siya para pumunta sa mga taong hindi siya tatanggapin, aalagaan at poproteksyonan, kundi saktan at pagtangkaan ang kanyang buhay. So, parang hindi pa nga iyon ang right timing para sa kanya. Pero may sagot si Lord dito. Ito yung binasa natin. Sa Jeremiah chapter 1, verse 17-19. Sabi niya, get yourself ready, stand up and say to them, whatever I command you, do not be terrified by them, or I will terrify you before them. Today, I have made you a fortified city, an iron pillar, and a bronze wall to stand against the whole land, against the kings of Judah, its officials, its priests, and the people of the land. They will fight against you, but ang sabi ni Lord, but will not overcome you, for I am with you and will rescue you. May kaakibat na pangako ang Diyos nung sabihin ito kay Jeremiah. Kaya, hindi pa ba sapat ito para i-overrule ang lahat ng pag-aagam-agam ni Jeremiah? What is the point, mga kapatid? What is the point? The moment na kausapin ka ni Lord, ibig sabihin nito, ready na siya na gamitin ka.
Meaning, ready ka na upang magpagamit sa Kanya. Kasi hindi Kanya gagamitin eh. Hindi Kanya kakausapin kung hindi ka ready. Hindi ganon si Lord. Kasi alam ni Lord yung future. Alam ni Lord ang mangyayari sa panghinaharap. Meaning, qualified ka na, equipped ka na, at ready ka na. Kaya lang, ang tugon, pag kinausap ka ni Lord, ay immediate obedience. Immediate obedience is the only appropriate response when God calls. Obedience was the very character of Jesus. He was in total obedience to the Father. Wala siyang ginawa sa mundong ito na ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Lahat na ginawa niya ay naisin ay kalooban ng Diyos para sa kanya. At ang kanyang pagsunod ay walang pag-aatubili. Ang kanyang puso ay pusong handa at masunurin. Palagi niyang ginagawa ang pinag-uutos ng kanyang ama. Walang pagdududa, walang tanong, walang palusot. Tanging agarang pagsunod lamang. Kaya sa peak ng pagtupad ng plano ng Diyos, mga kapatid, nang nasa Getsemani siya, alam naman natin ito, nung nalangin siya ng ganito, sabi niya, Luke 22 verse 42, Father, if you are willing, take this cup from me. Bilang nasa katawang tao, marahil, batig niya ang hirap na kanyang daranasin. Nagpayag siya ng parang sinasabi na hindi pa yata ito ang tamang panahon. Parang hindi pa ako handa. Ngunit hindi niya tinapos ang panalangin ito, hindi po ba? Ganito ang sumunod niyang binikan. Sabi niya, yet not my will, but yours be done. Ngunit ito ang nais kong mas pagtuunan ninyo ng pansin. Kung ano ang sumunod na nangyari, mga kapatid. Tingnan niyo, sa Luke 22 verse 43, an angel from heaven appeared to him and strengthened him. Sa conclusion, mga kapatid, sa panghuli, simula po ngayon, pwede mong sabihin sa iyong sarili, I will make no excuses anymore. Pwede mong sabihin yan, mga kapatid. Tinawag ka ng Diyos upang maligtas. Matapos maligtas, tinawag ka ng Diyos upang lumago sa pananampalataya. Tinawag ka ni Lord upang mag-mature. Naaralan nyo yung ating message sa last week patungkol sa maturity. Tinawag ka ni Lord upang maging bahagi ng kanyang iglesia sa ministry ng JLCM sa iglesyang ito. At bilang bahagi nito, meron kang specific na gagampanan na ikaw lang ang pinagkatiwalaan ni Lord na gaganap nito. Mga kapatid, iba-iba po ang pagtawag ni Lord sa atin. Merong ikaw lang ang gaganap noon. Merong ako lang ang gaganap noon. Then, tinawag ka nga ni Lord sa isang specific calling. At dito mo gugugulin ang nalalabi mong buhay. Dito ka makakasumpong ng fulfillment. Ito ang magiging basis mo ng isang successful life. Ito ang magiging legacy ng buhay mo. Wala nang pinakadakilang bagay na pwede mong paglaanan na nag-iisang buhay nating ito, kundi ang pagtupad ng layunin ni Lord sa ating buhay. Hindi po ito pwedeng tumbasan ng pera, ng self-glory, ng mga physical na success, o sa mundong ito, o anumang bagay na hinahanap ng karamihan. At kahit ikaw na lang mag-isa ang gumagawa nito, basta kasama mo si Lord, ito pa rin ang pinaka-tamang gawin. Kapag si Lord ang tumawag sa'yo, alam niya ang kanilang gagawin eh. Hindi po ba, mga kapatid? Merong isang pangyayari, nais kong i-share sa inyo. Noong panahon ng Roman Empire, ang Coliseum na Roma ay palaging puno ng mga manonood. Ang mga tao ay pumupunta roon upang panoorin ang mga laban sa pagitan ng mga tao at mababangis na hayop o ng mga tinatawag na gladiator na maglalaban at magpapatayan. Ang panoorin ito ang pinaka-entertainment ng mga Romano.
Tuwang-tuwa sila kapag may dumadanak na dugo. Noong AD 404, si Honorius, ang emperador, sa kalagitnaan ng isang labanan, isang devout man o deboto, isang tao mula sa Syria na nagngangalang Telemachus. Yung sinasabi ko, i-research nyo, nandyan po yan. Ang tumalon sa gitna ng arena. Labis siyang nabagabag sa nasaksihan kung paano winawalang kabuluhan ang buhay ng isang tao. Pagtalon niya sa gitna ng Colosseum, sumigaw siya ng ganito. In the name of God, this thing is not right. In the name of God, this thing must stop. Ngit-ngit na ngit-ngit ang mga tao sa kanyang ginawa. Nilait siya, binato, at sa huli ay minarder ng mga gladiator na nasaksihan ng lahat ng manonood. Bumaksak sa gitna ng arena at namatay ang walang kalabang-labang si Telemachus. At sa kauna-unahang pagkakataon, napagtanto ng mga tao na ang tinatawag nilang libangan ay isang karumal-dumal na gawain. Ang katapangan ni Telemachus ay parang apoy na sumunog sa puso at budhi ng mga nakasaksi ng pangyayari. Ayon sa kasaysayan, matapos ang ilang buwan, nagsimulang ipagbawal ang mga laban ng mga gladiator. At ito nga ay tuluyan ng natigil. Bakit? Dahil may isang taong nangahas magsalita para sa tama. Hindi entertaining ang kanyang mensahe. Hindi siya naging safe para gawin iyon. Hindi niya inisip kung iyon ba ang tamang panahon. Ngunit, sa kaibuturan ng kanyang puso, ay may boses na tumawag at gawin ang nararapat. Dahil dito, namatay siya, ngunit hindi nawala ng kabuluhan ng kanyang kamatayan, maaga siyang pumanaw. Ngunit, nanatili ang mensaheng iniwan ng kanyang buhay. Mga kapatid, mga magulang, hindi ko sinasabing gumawa din kayo ng bagay na ikamamatay ninyo o ikakamatay natin. The point is to tell you how serious God is when He calls. Hindi kailangan mag-decide kaagad na maging missionary sa North Korea o sa anumang missionary na lugar. Simulan mo kung nasaan ka. Gawin mo ang inakala mo makapagbibigay ng lugod kay Lord. Gampanan mong mabuti ang mga ipinagkatiwala sa iyo at makikita mo kung saan ka dadalhin nito. Sa GLCM, maraming open na ministry. Maraming pwedeng ipagawa sa iyo si Lord. Ang kailangan mo lamang kung tatanggapin mo at susunod ka sa kanyang panawagan. Pwede po pang tumayo tayong lahat. Sambahin natin muli si Lord sa pamagitan ng awit na ito. Yes, Lord. Ako'y Narito upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Mga kapatid, sa pagiging believer mo, walang magbabago sa iyo. Sa pananaw mo, sa karakter mo, sa layunin mo, at sa commitment mo. Baka ang nangingibabaw sa iyo, mga kapatid, ay excuses. Kaya, nangyayari ito. Pero kapag yes, ang sagot mo sa tawag sa iyo ni Lord, walang imposible, walang obstruction, walang anumang interruption. Ang lahat
ay imposibleng mangyari sa iyo at ikaw igagamitin ni Lord for His glory alone. Ikaw Lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. for the last time, sabitan natin si Lord. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Panginoon, marami pong salamat sa iyong aral na amin pong narinig. Ikaw ang Diyos na tumatawag sa amin. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na alam mo ang lahat ng bagay. Walang nalilingid sa iyo, Panginoon. Dahil dito, kami ay muling inaalay namin ang aming buhay. Kami ay susunod sa iyo sa iyong pagtawag. Marabatin mo po, Panginoon, na kami ay maging katanggap-tanggap sa iyo. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga kasalanan, maari hayag o hindi hayag, sa aming katamaran, sa aming mga bagay na kinatatakutan. O Panginoon Diyos, baguhin mo po ang aming buhay. Naway malulhati ka sa aming buhay, Panginoon Diyos. Kami maging masipag, kami ay magkaroon ng lalo pang hangarin o kapaglingkod sa iyo sa iba't ibang kaparaanan. O Panginoon Diyos, nakikita mo po kami, ang mga katatayan, ang mga kababaihan, ang mga anak, mga nagsispag-aral, at sino man sa amin, Panginoon Diyos, muli ay aming tinatalaga sa iyo ang aming buhay. Bigyan mo po kami ng lakas at kapangyarihan na makasunod sa iyo palagi. Sa iyong kagustuhan sa amin, Lord, kami ay susunod. Sapagkat ikaw lang ang karapat-dapat. O Panginoon, ikaw po ang saring magbigay ng mga katugunan sa aming mga pangangailangan. Tinataas po namin sa iyo ang mga katatayan sa kanilang responsibilidad bilang ama ng tahanan, ang mga ina ng tahanan, ang mga anak, ang mga nagsisipag-aral. At ganoon din sa mga nagsisipaghanap buhay, Panginoon Diyos. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng probisyon. O Panginoon Diyos, nakita mo ang aming mga pangailangan. Alam mo po, Panginoon, ang aming pinagdadaanan, aming sinasampalatayanan at pinagtitiwalaan, Panginoon Diyos, na ikaw ang siyang tutugon nito, ikaw ang gagabay, at ikaw, Panginoon, ang siyang Diyos na patuloy na magbibigay sa amin ng ganap na buhay. At ikaw ang Diyos na magbe-bless sa amin sa iba't ibang kaparaanan. Panginoon, dinadalangin din po namin ang tataas namin sa panalangin, ang bagyong Uwan, ang sasama ng panahon. Panginoon Diyos, aking dinideklara ang iyong kapangyarihan na ito ay iyong dudurugin. Walang mapapinsala, Panginoon. Walang mga maaksidente, Panginoon Diyos, sa bayang ito, maging sa buong Pilipinas. At ang hangin ito ay dalhin mo doon sa dagat kung saan ay walang maapektuhan buhay. Panginoon Diyos, iyo po kami natitiwala na sa aming panalangin, ito ay iyon ng tinugon. Sapagkat kay Diyos na dakila, Diyos na mapagmahal, at Diyos na maasahan sa lahat ng panahon. Kaya Panginoon Diyos, muli, binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila. Sa ngalan ni Jesus, lahat tayo magsabi ng Amen at Amen. Kalakasan sa presensya niya.